Good morning mga sisalab. So, ayan, magkukwento ulit ako yung part 2 naman. So, yun, nung ako yung nagtitraining. So, thankful pala ako dun sa aking supervisor kasi pinapayagan niya akong mag-leave. Kasi hindi pwede ako yung absent ako sa training talaga. So, talagang dun ako napapa-absent sa trabaho ko. Kasi dire-diretso yun hindi naman siya isang buwan, parang 3 days, 1 month din yung training ng agency kami. Pero ngayon alam ko 6 months na ang training Pero nung before kami nun sa agency, walang isang buwan yung training namin. Mga 3 weeks lang mahigit, ganun. Yun, pag panggabi ako, okay pag panggabi ako kasi after ko sa work, diretso ako ng training. Tapos kapag hindi ko na kaya, diba diretsuhan kasi ako pag hindi ko na kaya, absent na ako. So ganun yung scenario ko nung nag-a-apply ako kasi sabay sa trabaho ko syempre. Hindi naman ako pwedeng. Ang dami kong absent nun. So thankful ako kasi yun, nakakapag-leave ako nun. May mga leave ako na disapprove pero may mga leave din naman na ina-approve. So naintindihan ko naman yun. So yun, nung nagte-training ako, grabe din yung sacrifice ko nun kasi yung wala akong pera talaga. As in, minsan nag-shuttle pa nga ako para lang makatipid ako sa pamasahe hanggang doon sa Magallanes yung shuttle. Minsan naikot siya ng Papuendia, kaya nakakatipid ako. Pero madalas hanggang Magallanes lang. Tapos yun, minsan pa pag break time ng after training namin, yung mga kasama ko. Kasi hindi ako makasabay sa pagkain nila kasi ang mahal ng pagkain doon nung nag-training kami sa TESDA. Yung kakain ka sa mga karinderya, ang mahal. Dinaig pa ang Jollibee talaga. So yung pag may pera ako, doon ako kumakain sa Jollibee. Kasi sa Jollibee, yung burger stick, magkano lang? Nasa 50 plus lang. Unlike pag kumain ka sa karinderya, ang mahal. Umabot siya ng 100 pesos mahigit. Tapos yung pag wala akong budget na ang kinakain ko lang ng lunch is yung, alam niyo yung kay Michael B na crackers, yung apat dapat. Yun, natatandaan ko yun. Kasi nga hindi ako makasabay sa mga kinakain ng mga kasama ko sa training kasi sila may sumusupport sa kanila. So, ako kasi hanggat hindi, kumbaga yung parang kaya ko, hindi dapat iutang. Yung kakayanin ko talaga. Ayoko kasi yung mababaon ako sa utang. So, yun, hindi ako, ganun akong klase ng tao. Kumbaga, matiisin kasi ako. So, yung ang dami ko din ang dami ko din problema sa requirements ko kasi kung di pa ako nag-apply din talaga ng company, hindi ko malalaman na iba yung apelyido ko sa PSA ko, yung apelyido ng nanay ko. Tapos ang ginagamit ko naman nung nag-aral na ako hanggang sa graduate is apelyido ng papa ko. So nalaman ko na lang na ang apelyido ko ay apelyido ng nanay ko nung nagtrabaho na ako nung sa Toshiba na. Nagtrabaho na ako ng company. Tapos nung nagtrabaho naman ako mag-apply ako ng abroad, grabe. Ang daming talaga ng PSA ko. Alam niyo ba yung PSA ko, di ba isang ganyan siya. Ngayon halos lahat ng gilid may correction. Yung lahat, meron ako doon na yung sa apelido ng nanay ko, kailangan din baguhin siya. Tapos meron ako doon ka-multiple. Tapos yung pangalan ko. Basta ang dami niyang correction talaga. As in, ang daming pinagdaanan ng aking pag-apply dito. So yun lang muna ulit mga sisalam.